Insulto po na ang buwis na kinakaltas at dapat ginagamit para sa kanila ay inaanod lang sa baha ng korupsyon. Sa ganitong katinding trilyong pisong halaga ng pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng Public Works, bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Mr. President, I applaud the sponsors' courage in bringing to light these harrowing and urgent issues of large-scale corruption. Kaisa niyo po ako sa labang ito, Senator Ping. May nabasa po ako sa Facebook, Mr. President. The Philippines is not poor. We are plundered. I could not agree more. Ang Pilipinas po ay hindi isang mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Dahil sa korupsyon, ng kaunti, patuloy na naghihirap ang karamihan. Sa estimasyon mismo ng gobyerno, nasa 20% o 1/5 ng kabuoang budget ng bansa ang nawawala taon-taon sa korupsyon. Katumbas po yan ng tinatansyang 1.6 trillion pesos na ninanakaw mula sa mga Pilipino kada taon. 1.6 trillion. Kahit ako po ay nahirapang maintindihan kung gaano kalaking pera yan. Chineko po, at sa 1.6 trillion pesos, pwede na tayong mamigay ng tig-1 milyong piso sa 1.6 milyon na tao. Nakakalula po. Lahat na yan habang nalulunod na ang mga karaniwang Pilipino. Nalulunod sa taas na presyo ng bilihin, sa trabahong hindi sapat ang kita, sa kalamidad at sa kawalan ng tugon at serbisyo publiko. Mayorya po ng mga Pilipino ay kumakayod ng tapat at nakikipagsapalaran ng patas. Insulto po na ang buwis na kinakaltas at dapat ginagamit para sa kanila ay inaanod lang sa baha ng korupsyon. Hirap na nga ang Pilipino, ninanakawan pa. Kung ang karaniwang Pilipino po ang magnakaw, kulong agad at pwedeng masira na ang buhay. Pero ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korupsyon, parti-parti lang po, parang parti na po ng buhay na tanggap ng lahat. Hindi ko po yan matatanggap. At makakaasa po si Senator Lacson sa pag-usisa sa isyung ito. Salamat po, Senator Ping. Mabuhay po kayo at pagaling po kayo ng lubos. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senadora Hontiveros. Yes, Mr. President. Senator Pia Cayetana is also seeking the floor. May I move that she be recognized, Mr. The President? gentlelady from Taguig, Senator Pia Cayetana, is recognized. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation. Sa Tuesday pala magpapatuloy ang ating debates. Mag-i-interpellate din po tayo. I just want to join our colleagues in expressing my disgust and I am at a loss for words sa napakasamang sitwasyon na binunyag ni Senator Ping Lacson. Papasalamat tayo sa kanya na pinakita niya to and in very detailed ang kanyang presentation. Ako po ay taga Tubong Bulacan din, kaya si Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-e-express ng lungkot, galit sa walang katapusan na bagyo, tapos panay ho ang punta niya dyan, walang katapusang pagre-relief efforts, na samantalang pala itong mga relief efforts natin, hindi na pala kailangan gawin kung nagawa lang ito ng maayos. I personally am shocked that pwedeng mangyari yung gano'n na paulit-ulit lang na pinupondohan ang Ghost Project o di naman kaya paulit-ulit na binabalikan lang ang proyektong sobrang substandard. Tapos yung pala yung sabi nga ni Senator Ping, may standard na ang substandard. We owe the Filipino people better. Lahat ho tayo, we have, now that napakita ito, siguro
tuloy-tuloy na ang paglalabas ng mga contractors na sangkot diyan. Hindi ho ako involved sa hindi ho ako familiar din sa budget ng DPWH, pero I am familiar with the projects sa education at saka sa health. At kahit doon po, paulit-ulit naming sinasabi sa mga state universities, pati sa mga DOH officials, na pagka yung contractor hindi nakaka-deliver, huwag nyo nang ulitin, huwag nyo nang i-delist nyo na yan. Kaya yung pinakita kanina na yung pangalan ng contractor, delisted na siya, pero nabigyan pa rin ng project. Paano ba nangyayari yung mga ganon? Definitely, ibig sabihin, may kasangkot na government official, whether sa level ng lokal or sa level ng national. Kaya sa darating na mga araw na iimbestigahan pa rin ito at magkakaroon pa ho tayo ng debate, sana mas mabigyan ng liwanag because the Filipino people do not deserve this kind of public service from their officials. Thank you very much, Senator Ping Lacson, for bringing this to our attention. Thank you, Senator Pia Cayetano, Majority Leader. Yes, Mr. President, the gentleman from Pampanga who's also affected by flooding, Senator Kiko Pangilinan, is also seeking the floor. May I move that he be recognized, Mr. President? Senator Kiko Pangilinan is recognized. Maraming salamat sa ating karatig lalawigan ng Bulacan, kinatawan ng Bulacan. Sa Pampanga, totoo po yun. Itong nakaraang bagyo, matapos yung pagbabaha, 16 sa 18 mga barangay sa hometown ng aking tatang, my father, lubog. Pati ang mga bayan ng Pampanga, lubog din. At nakakagalit nga itong naging expose ni Senator Ping Lacson. We laud him for his consistency in with a fine-tooth comb binubusisi yung ating budget, yung General Appropriations Measure. Mr. President, actually, baka maaring sagutin next week pag magaling na po si Senator Lacson dito sa aking simpleng katanungan. Sa ganitong katinding trilyong pisong halaga ng pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng public works, ang magiging tanong ko sa Martes sa privilege speech ni Senator Lacson ay, bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Yun lang po. At naway maisagot sana ng maayos. Kung hindi man ni Senator Lacson, baka dapat yung Secretary of Public Works ang sumagot. Maraming salamat po. Thank you, Senator Pangilinan, Mr. Majority President, Leader. next to give her manifestation is the distinguished lady from Antique, Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized, Mr. President. The gentle lady from Antique is recognized, Senator Legarda. Thank you, Mr. President. I rise today in support of the privileged speech of our esteemed colleague, Senator Ping Lacson, and I echo his outrage at the corruption that continues to stain our flood control programs and many other public projects. Billions and possibly trillions of pesos are lost. Substandard works are delivered, and yet year after year the floods still come, washing away homes, dreams, and lives. That is why we support this long-term approaches, and there is a proposed tapat na paglilingkod pending measure which does not only punish wrongdoing but seeks to prevent it by embedding strategies that promote integrity in planning, budgeting, and service delivery, by protecting whistleblowers, by making agencies map their own corruption risks, and by teaching integrity as early as our schools. This is a long manifestation, Mr. President. May I request that the whole manifestation of 6 pages be inserted into the record. I would like to commend our esteemed colleague despite his being under the weather. And yes, we must investigate, we must prosecute, but alongside we must also nurture a culture of tapat na paglilingkod so that the next generation will not even think twice about choosing honesty. We congratulate Senator Ping Lacson. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Legarda, Mr. Pre- Majority Leader.
Mr. President, next to give his manifestation is the gentleman from Bukidnon, our former Senate President, Mig Zubiri. I move that he be recognized, Mr. The President. gentleman from Bukidnon is recognized, Senator Zubiri. Thank you very much, Mr. President. Thank you to the Majority Leader. Mr. President, nakakalula talaga yung speech ng ating kasamahan na si Senator Lacson. I'd like to congratulate him for his very thorough investigation of the case. Biro mo, may isang bayan, Mr. President, na nakatanggap ng 3.2 billion worth of projects, particularly flood control in Oriental Mindoro. Kinumpute ko po yan, Mr. President, at 3 million lang per classroom. That is 1,066 classrooms. Baka yung backlog ng buong Mindoro na fund na po sa DepEd kung inibigay po natin itong pondo para sa classroom building program at wala na pong backlog ang Mindoro, Oriental Mindoro. Kung dyan na lang po natin na ilagay kaysa sa mga flood control projects na nakikita naman po natin substandard, nagko-collapse at mukhang money-making racket lamang po, Mr. President. Mr. President, I laud our distinguished colleague, Senator Lacson, for this speech, but I'm hoping that he can give a part 2. Kasi po, kulang pa po yun. For example, kung saan pong home video ng aking nanay sa Bicol, marami din pong ghost project sa Bicol, maraming palpak na project sa Bicol, lalo na sa home province of my mother in Albay. I was there last year distributing rice to my kababayans in Libon, where my mom is from, and we also delivered to the provincial capital. At that time, yung tanong po ng mga reporters sa akin, anong maitutulong nyo sa mga problema naming baha dito sa Bicol? At alam ko na po nung panahon pa na yun na napakalaki na ang natatanggap nila pero wala pa rin nangyayari. So sana may part 2 po niyan at may labas din po natin yung mga kapalpakan nito mga contractors also in the Bicol region and other parts of the Philippines where we can see these discrepancies, Mr. President. So once again, maraming salamat kay Senator Lacson, but we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects. Kailangan natin malaman. Yung mahirap po kasi, hindi ko po alam sa House kung may lalabas ba nila yung proponents. Dito sa Senado, ilabas natin ang proponents ng mga projects na to. Pati doon sa House, sana mailabas din nila. And I laud Congressman Toby Chanco for trying to come out with that list of proponents in the House. I congratulate him as well and I wish him luck. Maraming salamat, Mr. President. Thank you.